Alright guys, at ngayon meron po tayong nalalaman na po tungkol po doon sa gusto nila ihiwalay doon yung Mindanao sa ating Republika ng Pilipinas. At sinugod ko pa ang ating Manila Bay, Dolomite Beach at hanggang dito sa May Cavite tayo sa pag-i-interview. Malalaman po natin, pakinggan po natin ang mga sinasabi nila kung sila ay papayag o hindi mahiwalay ang ating Mindanao sa ating Republika ng Pilipinas. Kaya pakinggan po natin, tara na! Ni Perardi kung bakit niya nasabi yon. Pero kung ganun-ganun lang din naman na talagang napag-iwanan na ang Mindanao sa katayuan sa Pilipinas, siguro kailangan din minsan yung gisingin yung mga namuno. Kasi parang buhat kasi nung si Perardi ang presidente, nabigyan ng pagkakataon ng Mindanao na umunlad, tumahimik ng bahagya. Kaya lang kung pabayaan ulit, katulad ng Mindanao Railway, kansilado yung project, baka medyo minsan siguro pwede. Kung hanggat maaari, wag naman sana kasi kumbaga yung Pilipinas kasi ando nakasama na yung Mindanao, no? Pero hanggat maaari yung Mindanao paunla rin para yung mga taga Mindanao hindi na mag-isip ng ihiwalay na lang tayo. Ano tawag, patnubay yan kung bakit nabuo ang Pilipinas kahit magwawatak-watak yung isla natin. O di ba? Pareho lang Pilipino pa rin. Pilipino pa rin. Sinabi niya pa nga rito, ilang presidente na nga daw po ang dumaan pero wala daw nangyayari. Ang tanong nga doon, nabibilang niya ba ang sarili niya bilang isang presidente? Kasi ang sabi niya, ilang presidente na yung dumaan pero wala daw nangyari. Ibig sabihin, kasama sa doon. Pero papayag po ba kayo, sir, na maiba ang Siyempre Mindanao? hindi. Alam niyo, ba't naman kasi hiwalay? Diba? Ano yan? Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit ihiwalay niya? Samantala, yan ay dugong Pilipino.